Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today ang pag-uusapan natin is itong build guide natin para naman sa Beast Masterclass. Anyway guys, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding kay With M. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba yung pwede nyong gawing build dito sa Beastmaster para kay With M Global. Now, during the time na nag-release tayo ng first build guide natin sa Hunter, nangangapa pa talaga tayo nun and wala tayong idea kung tama ba talaga yung nakita nating guide kasi magkaiba yung With M na sa PC and also yung With M sa mobile. Now, in terms of the build na nakita natin before, it's actually the build guide for the PC version itself. So, might as well, may mga bagay tayo na hindi na consider doon, especially yung skill point, stat point, and also yung abilities na dapat nating kuhanin at yung abilities na dapat nating i-skip during that time. But anyway, this is one of my build guide para naman sa Beastmaster. Kasi so far, nakapagtanong-tanong tayo sa community kahapon and also kagabi, no? Kung ano yung mga build guide. And isa sa mga na-notice ko is that they always recommend to do like a full build na isa lang yung stat na nilalagyan nila. Especially kung Beastmaster ka, dapat isa lang yung prio mo dahil sobrang dami ding skills ng Beastmaster. Okay? But anyway, if you're going to build or create a character and Beastmaster yung natitipuhan yung class, there are two builds that I can recommend to you right now, which is very very important dahil let's say for example, Chapso yung naging build nyo dito, mahihirapan kayo on clearing the higher tier mobs. Okay? So, mas better pa din guys na medyo balance yung build nyo. Yung iba sinasabi na mas maganda pure int yung ganito mo. Mas maganda din naman na minsan maglalagay ka din ng additional stat doon sa HP mo. Okay, nakadepende pa din yan guys sa playstyle nyo and also sa swerte nyo sa item. But anyway, these are the two build guides that I think would make your progress up to level 200 with an ease. Mabilis lang talaga siya. So, yung first one is yung summon type, which is itong nakikita nyo sa screen ko right now. So, currently, ang build na ginagawa natin dito is just pure summon type, which is int type lang talaga siya. So, if you go to my stats, makikita nyo dito na ang nilalagyan lang natin ng stats is yung int. We are also considering adding some con here. I think mga 70 or 80 na con, pwede na yon para at least yung HP natin is hindi naman sobrang baba. Dahil pag dumating kayo sa high tier na maps, no, mas masakit na yung damage doon and you won't be able to sustain it, especially kung ang damage is mahina pa sa simula. But anyway, dito sa summoning type, no, na Beastmaster, ang priority nyo is makakuha kayo ng one-handed staff and also ng shield. Okay? Bakit kailangan nyo ng shield and bakit kailangan one-handed staff? Kasi ganito siya kasimple guys. Yung two-handed staff, okay, ito yung range niya, pero wala kayong nakukuhang additional na defense or additional na that can block the enemy's attack, which is very important dahil since mababa lang yung ilalagay natin dito na con, okay, there's a possibility na ma-burst kayo kapag multiple mobs yung bumabanat sa inyo. And that's the reason why mas okay kung meron din kayong defensive items sa character nyo. Now, pure int talaga initially yung recommended nila. Pero ako, I will suggest na if bago yung character nyo, maglagay din kayo ng konti sa con, at least mga 60 or 70 para hindi naman kayo ma-burst down, no, nung kalaban nyo. And by the way guys, may mga items din kayo na mag-expire katulad nito. Etong rule na to, mag-expire to in just 1 day. So, after that, bababa na naman yung inyong con na stats. Ito hindi pa ako naglalagay ng con na stats kasi ang priority ko right now, since kaya ko pa naman and manageable pa naman yung damage ng mob sa akin, is pina-priority ko si int. Okay? Pero once I reach level 100, kahit pa paano maglalagay na ako dyan pakunti-kunti
kasi kailangan ko na siyang lagyan no, dahil mamamatay tayo sa high level mobs kapag maikli lang yung HP natin. Okay, now the second thing that you have to consider here is the abilities. Pag summon lang yung lalagyan nyo muna. I-priority nyo na ma-level 10 nyo to and malagyan to, okay, kasi it will increase your damage and also yung magic by 5%. So itong dalawa yung priority nyo na ma-max. Once na max nyo na yan, go with the passives. Okay, pwede kayong mag-upgrade ng passive. Etong ibang summon, you don't have to master this kasi isang summon lang naman yung magagawa nyo at a time. So hindi kayo pwede mag-summon ng multiple na ano dyan, like mag-summon kayo ng bear, gorilla, or yung rage wolf. Isa lang yung pwede yung i-summon and that's the black dragon. That's the strongest summon na pwedeng ibigay sa inyo. No, after this, kunwari ito level 10 nyo na level 10 nyo na to kasi yung max level ng skill dito is 10. Kapag na level 10 nyo na itong mga to, okay, all goods na yan. Ito kahit level 1 lang, pero priority nyo muna itong dalawa and then ito, and then once you level this up to level 10, which is the max level, ang gawin nyo naman is lagyan nyo naman yung weapon master. Okay? Lagyan nyo yung weapon master nyo kasi kailangan nyo yan. But anyway, dito kung mapapansin nyo, wala din guys na nakalagay na staff. Okay? Ang meron dito is spear, axe, bow, claw, throw, dual hand, and itong tall hand. Itong tall hand, pwede nyo itong lagyan. Okay? Kasi 200 weapon naman considering na, or 100 weapon. Kung 200 weapon yung gamit nyo, lalagyan nyo yung tall hand. Pero kung single weapon lang or yung dual hand, ito yung lalagyan nyo. Okay? Pero kasi itong dual hand guys, effective lang siya para lang sa one hand sword and one hand axe. Yung ibang other type ng equipment is hindi pwede sa kanya. But anyway, nasa sa inyo naman yan, choice nyo naman yan kung anong gagamitin yung weapon. Pero ang recommendation nila sa akin, okay, yesterday when I was asking is yung one hand staff. So dito sa weapon, makikita nyo naman yung mga one hand staff dyan. Ito yung mga presyohan yan. And basically, the reason because of the magic, no, na makukuha nyo kapag one hand staff yung gamit nyo. So I think that's the reason why. But be also careful, guys, kasi dito may items na pang god lang, tapos may items na pang normal. Yung god, kapag na-reach nyo na yung level 200, you can create a god character. Again guys, hindi po mababago yung class nung existing na account nyo or character nyo. Magkikreate siya ng bagong class and then level 1 siya, para kang nag-reset pero bagong character yon, wala kang item doon kahit isa, so you have to buy another item. So I would suggest na kung magbabala kayo na mag-create ng god na character, make sure to store some items for it, like yung set. May mga repeatable quest kayo that you can always finish, then store nyo lang yun sa storage nyo and magagamit nyo yun doon sa god character nyo in the future. So papakita ko din naman yun guys sa next video na gagawin natin. Okay? So basically, kapag summoning type lang, balik tayo dun sa topic natin kanina, kapag summoning type lang, wag na kayong mag-chop suey build. Okay? Especially kung early pa lang at nahihirapan kayo na i-master yung mga skills, then go ahead and just focus on the one skill tree first. Okay? So after ma-master itong mga to, all goods na yan, now, if in any case na sobrang dami nyo ng skill point and hindi nyo na siya nagagamit, that's the time that you can consider getting some of the other skills dito. Okay? Like, when it comes to nature, meron ditong skill, which is itong Evilator. Okay? It will definitely increase your attack speed, and defense. Pero meron din yan, yung Werewolf, meron ding attack power and speed yan. So you can also consider getting this sa early game para at least meron kayong additional na buff. And you know, it will help you clear the mobs itself. But for me, ang priority natin kapag summoning type is again ito. Kasi hindi naman tayo magre-rely sa physical attack natin. Magre-rely tayo sa magic attack natin and also sa magic attack nung ating summon. Okay? Now, the other build is basically opposite. So, kung dito pinili natin yung summoning type, dito hindi tayo kukuha ng summons. Okay?
ang kukunin natin is itong nature build, okay? Ang priority natin is makuha tong Evilator kasi malaki yung dagdag nito na attack speed, and defense increase. Okay? So that's the reason why priority nyo na makuha tong Evilator. But anyway, aside from Evilator, guys, you also get this buff, okay? Itong Primal Howl. Malaking bagay ito, guys, no? At the same time, itong shield, itong Titan, you don't have to ano yan, kasi hindi na to effective pag meron na kayong Evilator eh. Okay? Elemental armor is also good. And then, ang gagawin naman nating type dyan is gonna be sword type. Okay? Pwede rin claw, pero I think mas okay kung sword type kasi may additional attack speed kasi to. Okay? So, one-hand sword lang yung gagamitin nyo dyan. So, kapag mamimili kayo ng weapon in terms of the one-hand sword, make sure na you will compensate either attack speed and critical damage or crit rate and critical damage. Pero kung meron kayong makuha na may magandang stats, like let's say may attack speed siya dito na mataas tapos critical damage then additional na crit rate, pwede na yon. Okay? One-hand sword lang din yung gagamitin nyo, guys. And ito yung mga presyo nila. Currently, ang gamit ng character ko is yung Gram kasi meron tayong nakuha doon na so far medyo mataas yung damage and also attack speed. But this one is also decent. Kung tatanungin nyo ako, yung mga ganitong extra, okay, decent na din yan. Pero ang kuhanin nyo, guys, is yung tipong weapon na pang ano na, guys, no? Kumbaga parang pwede nyo na magamit hanggang ma-reach nyo yung level 250, level 300, kumbaga pang matagalan na. Okay? And makakalut naman kayo ng items. So you don't have to really worry about the items itself kasi mapafarm din naman yan. Okay? So, lagi nyo lang tatandaan, guys, para hindi nyo masayang yung resources nyo on upgrading gears and items, make sure to reserve it kapag decided na kayo kung anong class yung gagawin nyo. Kasi every class, meron din siyang different paths. Like, sa Hunter, meron ding different paths yan. Meron din iba't ibang weapon na pwedeng gamitin per character. So, hindi lang siya lock in into one equipment. But if you already choose a path to take, doon nyo na gamitin yung mga resources nyo. But these are some of the feedbacks and also recommendations na binigay sa atin ng mga expert na players na mismo ng WID and naglalaro na nito ng matagal. So hopefully, guys, meron kayo natutunan sa ating build guide and maraming salamat sa panonood. No, na-appreciate ko, guys, yung pagko-comment nyo doon sa unang build guide natin. Hopefully, mabigyan ko pa kayo ng build guide sa ibang type of games or type of characters as well, sa Foremnia and also sa Transnight. No, tatry natin mag-explore din to see which one is the efficient one for farming and efficient one for PvP. But I will keep you guys posted. Pasensya na medyo matagal kasi talagang nagre-research ako bago na ako gumawa ng review right now. And we're also doing other things. So, thank you so much sa panonood and kita-kits sa next video and update guide dito sa WIDM. Yun lang and alam nyo na. Peace out.